Almost 2 years ba tayo hindi nagkita? Yeah. Hindi nag-usap. What went wrong? Honestly, hindi ko alam. Sa tingin mo, tama ba yung pag-handle ko? Dapat itong ginawa mo. Dapat. Kasi, actually, ang mas kinasama ng loob ko nun, naniwala ka doon kesa sa akin. Kaya ako naniwala kasi meron siya sinabing isang date na walang nakakaalam nun kundi tayong dalawa lang. Pag nasabi mo kasi yung mga words, hindi mo na pwedeng ibalik eh. May sabihin akong mga salita sa'yo, tapos nabitawan ko, hindi ko na mabawi. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's so nice to be back after elections. At tagal ng pahinga, and nami-miss ko na ang pag-vlog. And yung guest ko is isang tao na na-miss ko rin ng pagkatagal-tagal hindi kami nagkita. And ngayon, magkikita at magkakakwentuhan kami. Ladies and gentlemen, Miss Candy Pangilinan. Hi! Hello! Hello! Hi! Bes! Kumusta ka na? Mabuti. Ikaw, kumusta ka na? Congratulations! Thank you! Alam mo, ang daming sa chat namin dito sa sa YT channel ko, nagre-request na kailan ka ba daw dito mag-guest. So finally, bucket list check. Diba? Thank you, Bes. Kamusta ka na? Mabuti. Mabuti naman. Maayos. And I'm so happy to be here. Maraming salamat. Busy ka. Nakikita ko sa SocMeds mo. Although may GC tayo, we keep in touch. Yung Q-bags mo, kamusta? Paano nag-start to? Although alam ko, doon sa mga hindi nakakaalam, paano nag-start tong Q-bags? Nag-start to before, I had a partner before, tapos kami dalawa ang nagsimula nito. Before, nasa mall pa kami. As eventually, naging online na kami. Tapos, ayun. Tapos, may mga gumagawa, ang nag-weave nito are women from Laguna. As nag-a-assemble nito are mothers na may mga kapamilya na may mga mental problems din. Saka PWD, di ba? Yes. Oo. Nung kinonceptualize mo ito, kasi sectoral to yung PWD, bakit sila ang gusto mong tulungan? Kasi naisip ko, katulad ko, I have a son who has autism. Alam ko na ang hirap magtrabaho, tapos mag-alaga ng anak na PWD. Pero alam mo na kailangan mo magtrabaho. You have to earn to be able to survive and sustain them. So you have to give them job. At the same time, give them a chance to take care of their child. Si Q, syempre alam naman natin, di ba? Pero the beauty of it, yung parang binigyan mo yung mga mothers ng chance na yung mga anak nila sa YT channel mo, napapanood natin na binibigyan mo si Q ng chores, ng responsibility, binibigyan mo ng bagong buhay. Kasi for some parents, di ba, parang tabu pa rin sila, ayaw pa rin nilang matanggap. Pero sa'yo, pinapa-realize mo sa mga parents, di ba, there's life. Yes. Kasi ako nga, parati ko sinasabi, tapos na tayo sa awareness. Lakpas na tayo sa awareness. Everybody's already aware that there are neurodivergence, that there's autism, there's ADHD, Asperger's, Down syndrome. Aware na tayo dyan eh. Nandun na tayo sa acceptance. Diba? We are there sa acceptance na, are we ready to accept this neurodivergent, this person to be part of our community, na makatabi natin sa simbahan, sa mall, sa restaurant, makasama natin sa eskwelahan, sa workplace. Kaya ba natin? O makausap natin kahit makulit sila? May tiyaga ba tayo na sagutin sila? Takot ba tayo sa kanila? Kasi malakas ang boses nila. Kasi excited sila. 'Di ba? Are we ready to accept them in our community? Because they're also human. And they're trying their best. Because na-realize ko all their lives for my kid, I'm talking about Quentin. I've been teaching Quentin how to live and to get along dito sa society. Pero wala naman nagtuturo sa atin how to get along with them. So siya ang nag-a-adjust sa atin lahat. Pero wala namang nag-a-adjust sa kanya. Diba? So, it is acceptance. Nandun ako sa, let's try to accept them and be kind. Sa naniniwala kasi ako, if we be kind to one neurodivergent and we give a chance to one child, we give a chance to one family. And we give a chance to one family, then we give a chance to one community. And that one community becomes one barangay, and then one city. Who knows? This will become a better world. Diba? Will be a kinder, better. I'm just curious, Wes. Kasi syempre, ikaw, may kaya ka to have Quentin check, to have him see a doctor. Paano yung mga may hirap na walang capacity? Anong kailangan nilang unang gawin para ma-accept sa society? What can you impart to them? Una, sabi nila, I'm not so sure about this, pero sabi nila, meron daw ngayong mga proseso ang PhilHealth for younger kids
na pwede nilang avail ang therapy and assessment. Na pwede nilang assessment. Lalo na sa Quezon City. Yes. Sa Quezon City kasi merong kabahagi na ginawa ang ating mayor. Correct. So I am very, very happy about it because I spoke to them. So meron silang ganung programa na napakaganda kasi para yan sa mga tao na walang kakayahan. At lalo for example, lalo na sa probinsya. For example, kayo taga Quezon City, taga probinsya kayo. Pero naiisip ninyo baka itong anak ko, you go to your government, to your local government. I'm quite sure yung DSWD nyo, they have a program. Hindi lang alam, but they have a program for children like that. For PWDs, they have a program. I'm quite sure about it. So go to your local government, DSWD. Meron po silang ganon. And check on your PhilHealth. Meron po yan. Research. Magsimula po tayong mag-research. Tama. Marami naman po sa YouTube eh. Kung ano pong ginagawa sa gawin nyo po sa bahay. Kasi nagsimula rin ako sa ganon. Bes, alam mo naman. 'Di ba? Sobrang mahal din. Oh, ang mahal. Sobrang mahal. So, pag nagkatrabaho ako, anong ginagawa ko, kung anong ginagawa sa therapy, ginagawa ko rin sa bahay kasi ang mahal. 'Di ba? Double time ko. Ganun talaga 'yun. And what made you decide? Kasi kanina, we were talking, si Q, pinasama mo para magkaroon ng job? Ano yun? Pinagtrabaho ko si Quentin, Oo. OJT, sa Oo. Kusina de Francesco. Okay. Kasi para matuto siya ng life skills. So, nagkatrabaho siya ngayon. Nagsimula siya magbukas ng pintuan. Nagbubukas na ng pintuan. Tapos ngayon, nagbibigay na siya ng menu. Nagbibigay na siya ng utensils. Ngayon, marunong siya gumawa ng latte, cappuccino. Nagbabangko na siya. Ngayon, tinuturuan na siya gumamit ng cash register. Yung mga ganung bagay, kumukuha ng orders. Para matuto siya. 'Di ba? Sinasama na siya. So, kasama niya dun sa restaurant na yon are other neurodivergents. Merong chef doon. Merong non-verbal doon. So, marami sila doon. Iba-ibang klase. Admirable. Yung mga restaurants owners na may ganyan talaga, nag-hire ng ganyan and then they give chance. Talagang dapat, yan yung dapat may tax incentives. I was thinking before, kasi ang PWD, committee ko yan, vice chairman ako sa Quezon City. So I was thinking, sabi ko sana magkaroon tayo ng tax incentives kasi nga meron din akong mga pamangkin na who's special needs nga. So I was thinking about that. And now na na-open up mo yan, siguro it's about time na magkaroon tayo ng ganito in QC. Lalo. Sana. Yeah. Oo. Lalo na yung restaurant na yan, no? Tinan mo nagbibigyan ng chance, di ba? So, it's good start. Bilang nanay, syempre alam naman natin na sobrang empowered mo. Marami kang nai-inspired na mga kababaihan. Pero at the back of hindi nila alam na minsan syempre sa sobrang dami mong ginagawa, sobrang ano ang tingin mong ma-advise mo sa mga kababaihan na dapat pinanghuhugutan nila ng lakas ng loob? Totoo. Dasal. Tama. Yun lang talaga. Kasi, hindi mo sasabing tao, hindi mo sabing kahit sino, kundi dasal lang talaga. Kasi yun lang talaga ang mapagsusumbungan mo, wala nang iba eh. Kasi, parati ko nga sinasabi you cannot depend your happiness to anyone or anybody because they will all fall short of your expectation. True. Diba? But you can only depend your happiness to God because He will never fail you. But how do you maintain yung relevance mo sa show business knowing that, at the back of your, you have so much on your plate. You're a working mom, ang dami mong ginagawa, scriptwriter ka, meron kang vlog, ang dami. How do you keep yourself na being relevant in show business? I don't know if I'm still relevant. You are. Hindi ko alam eh. Dito yun, Ike, siguro, alam mo to eh. Kasi naging breadwinner ka eh. Diba? When you're needed, nagiging relevant ka. Kasi needed ka. Tama. Gumagawa ka ng paraan. Exactly. Siguro ganun yun. Kaya siguro ako natutong gumawa ng script. Kasi kailangan ako wala akong trabaho, gawa akong script. Alam mo yun? Kasi needed ka eh. When you're needed, gagawa ka ng paraan. 'Di ba? You will do something. Wala akong trabaho dito, hindi ako binibigyan ng project. Sadali lang, ano ba pa pwede kong gawin? You become creative. 'Di ba? So sabi nga nila because of your need, you will become creative. And yung mga burdens mo become learning curves. 'Di ba? It become learning curves for you to become better. So, minsan magpapasalamat ka pa sa Diyos eh. Uy, Lord, thank you binigay mo sa akin to kasi ang dami ko natutunan. Biruin mo nangyari to, 'di ba? Naging daan siya. Oo. Kung meron kang mabibigay na advice sa mga nanay, ano yun? Huwag niyong kalimutan na mahalin din ang sarili niyo. Huwag niyo rin kalimutan na magpahinga at huminga. Magpahinga at huminga. Huwag niyong kakalimutan. Paano ka humihinga sa panahon na kailangan mo huminga? Humihiga. Totoo, humihiga, nanonood,
natutulog. Pag gusto kong umiyak, siguro bago matulog, yun na yun. Dinadaan ko na lang sa dasal. Yun na May yun. video ako nakita, couple of days ago, nasa kotse ka nagda-drive and then nagtatantrum si Quentin. And then sabi mo, tama na, Quentin, hindi na kaya ni Mommy. So, naiintindihan ni Quentin na pagkapagod ka na. Kasi nung nakita ko, nung sinabi mo na pagod na si Mommy, please stop na. Nag-stop siya eh. It was the first time actually na nagpakita ako ng pagod kay Quentin na nang ganun ako kahina. Kasi most of the time, pag nagka-tantrum si Quentin, I just keep quiet. Hindi ako nagre-react. Hinahayaan ko lang siya. Pero during that time, hindi ko alam kung bakit bigla akong umiyak na lang ako. Napagod na talaga ako. Siguro nagpatong-patong na. It was actually before ako na-confine sa hospital, before my operation. May nararamdaman na pala ako. Kaya ako parating sinasabi na huminga at magpahinga. Kasi you have to take care of yourself. Kasi hindi natin alam na anytime may sakit ka na pala, may nararamdaman ka na pala, 'di ba? Bibigay ka. And your child needs you, your family needs you. Bes, mapunta tayo. Ito, actually, almost 2 years ba tayo hindi nagkita? Yeah. Hindi nag-usap. And hindi ko alam, siguro it comes with maturity, no? Na siguro we came to a point na hindi na natin kailangan mag-usap. What went wrong? Yung totoo, hindi ko talaga alam. Honestly, hindi ko alam. Ang tagal kong inisip, inanalyze, iniisip ko mabuti. May naisip akong tao, yung tao nang yun na naisip ko, na hanggang ngayon hindi ko kinakausap. Dahil feeling ko, siya ang nag-ano ng kwento. Dahil usually, siya yung nagiging cause ng maraming Sabi ko, baka siya. Yun lang yun. Sa tingin mo, tama ba yung pag-handle ko? Or dapat ba kinausap kita? Or paano ba dapat ginawa ko? Or tama ba? Kasi ako sa totoo lang, kung kinonfront kita ng mga panahon na yun, baka hindi tayo mabot sa ganito. Mag-away tayo, magsigawan tayo. Ano ba dapat? Sa tingin mo ba tama rin to na mabot tayo sa puntong ganito na hindi na natin kailangan mag-usap and then we just trusted na aabot din tayo na mag-aayos din tayo? Proseso mo yun eh. So, hindi ko pwedeng i-judge. Hindi ko pwedeng sabihin na dapat itong ginawa mo. Kasi proseso mo yun eh. Yun ang nararamdaman mo. I cannot judge your emotions. I cannot judge how you feel because that's how you feel eh. Though kasi nung time na yun, wala kasi talaga akong alam eh. 'Di ba? Tawag ako ng tawag. Kasi I remember nung time na yun, parang may tinatanong pa si Peter. Sabi ko, uy. Sabi ko, ano nangyayari? 'Di ba? Talagang wala akong alam. I had no idea at all. So, I was trying to reach out, ganyan. Hindi ko talaga alam. Wala akong idea. Nung up to the end, wala silang sinabi sa akin. Doon lang ako gumanon. Oh, okay. So, hinayaan ko na lang. 'Di ba? Hinayaan ko na lang. What do you miss most about our friendship? Us. I think us. Grabe. Kasi, oo, no? As in, mga bata pa tayo. Grabe, no? Grabe pinagdaanan natin, no? And, siguro ikaw yung kaibigan ko na pag, yung who'll take a bullet for me. And I think naman hanggang ngayon, di ba? Anong nararamdaman mo nung 2 years na wala ka sa buhay ko? Actually, ang mas kinasama ng loob ko nun, naniwala ka doon kesa sa akin. Doon sumama ang loob ko na parang, di ba niya ako kilala? Pero kaya ako naniwala kasi meron siya sinabi isang date na walang nakakaalam nun kundi tayong dalawa lang. Yun lang, doon lang talaga sumama ang loob ko. Pero ano na-appreciate mo sa friendship natin? Nung time na, naalala mo nung una tayo nakita, nung after everything. Doon sa Green Hills? Parang nagpansinan ba tayo agad? Oo! Oo, no? Parang wala lang, no? Oo! Parang tayong tanga? Oo! Bakit parang Oo! Nagpansinan tayo! ano yun? Parang ano ba nangyari? Parang wala lang? Hindi na natin naalala? Oo, nagpansinan tayo. Tapos niyakap ka ni Quentin. Oo, tapos, oo. Tapos sabi mo, uy, usap tayo ha. Oo, sige. Tapos umalis ka kasi may pupunta ka pa yata or something. Tapos ito na yun, no? Oo. Tapos parang wala lang. Oo. Parang tayong tanga. Oo. Pero, Nag-text ka, sabi mo sa akin, uy, ano ba? mm-mm. Sabi ko, ano? Parang ganun lang. Oo. Tapos nag-usap na tayo sa ID, sa Stiol. Oo. Sa helpers, no? Oo. Ang weird. Siguro pagka pag tumatanda ka na, kung meron akong gustong ihingi ng tawad sa'yo, sorry na hindi kita kinausap agad. Kasi kilala ko yung sarili ko, Bese. Siguro yun yung isang bagay na binago ko along the way. Hindi na ako yung confrontational. Kasi ayoko nang makasabi ng mga bagay na pag nasabi mo kasi yung mga words, hindi mo na pwedeng ibalik eh. So ayokong pagsisihan na may sabihin akong mga salita sa'yo, tapos nabitawan ko, hindi ko na mabawi.
And hindi ko kayang sabihin yun sa taong mahal ko. And believe me when I say, naalala mo nung binlock kita sa sa IG. Tinanong sa ni Carmina na yun, hinahanap ka ni Candy, hindi ka niya makita daw. Sabi ko, binlock ko siya. Kasi ayoko muna makita ka nun. And then, there were times, aaminin ko to first time, namimiss kita. So, i-unblock kita. Tignan ko lang, lalo na si Q. Tignan ko. Tapos, nanonood ako ng YouTube channel mo. Sabi ko, ay, buti naman maayos yung buhay niya. And then, ito na, yung may nagtatag na sa akin, yung gagawin niya na yung road trip, bakit yung nag-press con kayo. And then, Viva was trying to contact me kung pwede ba daw akong gumawa ng video message for all of you. Sa totoo lang, ano ko nun, in a limbo, best. Kasi, nung kino-conceptualize natin yung pelikulang yun, dapat kasama ako, di ba? Nung dinidiscuss mo yung pelikulang yun, dapat kasama ako. So sabi ko, ang saya ko para sa best friend ko kasi natupad niya na yung pangarap niya na magsulat ng script. Do you know na ako yung happiest nun? So after nun, pinalabas yung unang time sa Netflix, sabi ni Jay, uy, palabas na yung pelikula ng kaibigan mo sa Netflix, panoorin mo. Ah, talaga? Yeah, pinanood namin. Together. Huwag ka mag-alala. Gagawa pa tayo. Kinausap naman kita eh. Tinanong kita, di ba? Susulat ako ulit. Susulat ako ulit. Huwag ka mag-alala. Dito sigurado kasama ka. Huwag ka munang makipag-usap mo kani-kanino, ha? Hindi na, ayoko na. Huwag ka munang makipag-usap mo kani-kanino. Tapos huwag kang magpapa-interview ko kung saan, ha? Tigil-tigilan mo muna. Hindi. Tignan mo nga, tahimik lang ako. Wala lang. But in fairness naman to me, Bes, nung nag-ano tayo, wala ka narinig sa akin na binadmouth kita, wala. Pag tinatanong lang, kamusta si Candy? Maayos yan, maayos. Kasi naniniwala ako maayos tayo. Naniniwala ako. Even si Oji, sabi niya, ayusin ko na kayo. Hindi, just give us time, maayos kami. Kasi I know in God's time, maayos kami. Tignan mo, naayos tayo. And who knows? Ito, entering ako to another journey of my life, which is entering ako this year to my 50th, di ba? Kasama pa rin kita dun sa buhay kong yan. Grabe. Di ba? Ang tagal na natin magkaibigan. Virgin pa lang tayo pareho kaibigan. Oh my gosh. Which is, alam mo kung nag-start, trivia lang, si Candy ang unang nag-ano sa akin, master initiate sa UP sa akin nung papasok ako. Siya ang unang sumalubong sa akin. Imagine na, tinarayan niya ako. Kilala ko na siya noon. Kasi sa UP, theater arts siya. Siya yung mga pioneer doon. Siya yung sumalubong sa akin. Taray, sabi niya sa akin. Sabi ko, excuse me, Miss Candy, pwede ko malaman saan yung way papunta doon sa audition. Tinignan lang niya ako from head to toe. Sabi niya, niligaw niya po ako sa UP. And the rest is history. Tapos hindi ko magiging alam, magiging best friend ko pala. So yan. Dati taga-basa pa ako ng script nito. Hindi, totoo. Binabasa ko script nito. Pag may pelikula to, basahin mo nga, tinan mo nga. Maganda role na to. Sige, tanggapin mo yan. Pero di ba naging, magkasama tayo sa movie ko with Boyet De Leon. Ikaw ni request kong best friend. Kasi, gusto ko talaga yung best friend ko doon, ikaw talaga. Kasi nga, talagang inseparable tayo. Tapos, nung time na nag-Boracay tayo, unang natin, di ba, Boracay natin, all out tayo, di ba? Kasi single ka noon, single din ako. Di ba, alala mo yung best? Oo. Tapos tayo noon, nag-all out tayo, lasing-lasing. Grabe yun. Di ba? Ano yung shots na yun? 18 shots. Ano 21? Oo, 21. 21 shots in Boracay. Oo. Grabe yun, Grabe yun. Oo, tapos yun yung unang pictorial natin, pareho tayong short hair, lahat. Yes, oo. Pareho tapos hindi natin alam, pareho tayo ng bathing suit. Oo, nagkataon lang. Pag kita natin, ba't ganyan? Pareho tayo ng bathing suit. Eto, nakakatawa naman. Dahil nagtitipid tayo ng mga time na yun. Kumuha tayo ng hotel. Tapos pagising natin, lahat ng tao nasa labas. Oo, pagising natin, lahat sila nagigit, andyan. Oo, tama. Diba? Oo, tama. Grabe. Saya. Walang makakatulad talaga doon sa mga pinagdaanan natin. No? Grabe yun. Saka hindi ko makakalimutan yung uwi na tayo. Kasi lasing na tayo pareho Pero mas malasing ka. Ikaw, naging, para kasi Efren Bata Reyes May tournament, nakakaloka. Can I just tell them? May tournament ng bilyaran doon sa Boracay.
mga foreigner. Kami, nag-usap kami ni Robin De Rosa, usap kami, barkada, ganyan. Biglang nawawala si Candy. Biglang nakita namin, nandun sa tournament, nagsaspot doon ng bilyar. Sabi na, oh my God! Hindi naman siya marunong magbilyar. Ending, my God, kakwentuhan yung mga nagtutournament. Hinilan namin talaga siya. Sabi ko, ano ka ba? Huwag ka makialam dyan. Hindi. Tapos katsikahan niya lahat ng tournament. Ganyan siya. So tapos ending namin, umuwi kami na sa tricycle. Akala namin nakauwi na siya. Dahil umalis na kami, papunta na ako hotel. Hinahanap ko siya, hindi namin pagkita namin, nalock pala siya doon sa tricycle. Hindi siya dahil sa sobrang kalasingan niya, hindi niya ma-lift yung handle ng tricycle. Hindi ko magandar. Hindi niya maramdaman. Sabi ko, urong niyo. Hindi ko magalaw. Urong niyo. Oo. Grabe. Ang dami namin pinagdaanan. Oo, pero pagpasok natin ng banyo, sino ang nakabaksak ng shower curtain? Kaya nakakap yung shower pole, no? Oo. Sabi ko, nasaan si Aiko? Nandun na ako sa kama. Okay na ako. Aiko, jug! May bumaksak. Pagkita ko, meron nakahawak. Sabi niya, laglag. Kasi tiniis ko yung kalasing. Kasi ba may ugali ako dati na hindi ako malalasing sa labas. Pero pagdating sa kwarto, doon ako lasing na lasing. So siya naman yung perwisyo na perwisyo. Hindi siya makatulog. Buong gabi talaga, Aix! Binuhat ko. Pero papunta ng kama. Grabe yun. Binihisan ko, pinaliguan ko, binuhat ko. Hanggang kama. Pagdating doon, wala na lahat ng ininom ko. Kasi pawis na pawis ako eh. Kaya sabi niya, buwisit ka. The rest is history talaga. Ang dami namin pinagdaan. Grabe, Kaya grabe. hindi mo talaga matatapon yung mga panahon yun. And siguro itong hindi natin napagkaintindihan is just one for the books. Yeah. And siguro it will make our friendship stronger, better, and always remember na ito, mapapangako ko sa'yo, Bes. Hindi na ako mawawala. Ako rin. Kasi every step of the way, andito na ako. And welcome back! Welcome back to my life. Love you, Bes. Love you. Yung script mo, ha? Oo. Ladies and gentlemen, Miss Candy Pangilinan. Miss Aiko Melendez.